Dapat maintindihan ng ating mga business owner yung concept ng tax planning opportunity dito. So, hindi naman porket, yun nga, magre-register ka, magbabayad ka na agad ng taxes eh. So, meron naman kasing mga way para hindi tayo magbayad ng tax. So, anong ibig kong sabihin? So, tayo sa accounting, meron tayong mga tinatawag na tax avoidance. Possible ka pa rin na masilip ni BIR as long as ikaw ay registered. Since registered ang mga online seller natin or online freelancers, kayo po ay subject din sa tax map. Kasi totoo lang, may mga sideline lang talaga at hindi naman malaki kinikita nila. May mga trabaho silang 9 to 5. Pero yung ibang trabaho freelance sila, kailangan pa rin bang i-rehistro po yun, Ma'am Bernadette? General rule, dapat i-register. Oh, talagang walang lusutan. So, illegalize natin lahat. Yes. Illegal natin para wala kayong problema. But ang ano doon, yung iba naalala ko kapag may nag-tax map, syempre ibibigay lang si TIS at mission order, copy of mission order, di ba? But ang ano doon, pinapapunta ka na lang sa opisina to comply. Minsan, wala yung books of accounts mo. Pumunta ka within 10 days or 5 days, kailangan mong i-present mo sa amin ang books of accounts mo or else mas malaki ang penalty mo. Yes, actually ito yung mga consideration, no. So, yun nga, ang BIR naman ay nagbibigay ng consideration dun sa mga kakulungan ng isang business owner. So, for example, kung hindi nila agad na present, pwede nga yan dalhin. So, pinapag-report na lang nila dun sa BIR office para dalhin kung ano man yung mga kulang na hindi nila na-present during the tax mapping. Ayun, magandang gabi mga partners. Ayun, live na live po tayo dito sa UNTV Radyo La Verdad. At ngayon po ay, September 16 na, 2025. At welcome po kayo dito sa business natin to. Ayun. At syempre ngayong araw na to ay 100 days before Christmas. Nako, bilis ng panahon, no? Maya-maya, na tayo? Christmas season na talaga. Ayun. Anyway, ano yun? Minarinig ako kanina. Anyway, ngayong gabi kasama ko si Partner Manuel. At mamaya po, papasok po si Partner Quest later. Kasi nagkakaproblema siya, nasa Zoom siya. Via Zoom siya ngayong gabi. Partner Manuel, magandang gabi. Magandang gabi, Kapartner Randy. At oo nga, si Kapartner Crest ay mag-zoom muna ngayon. Pero, pag-uusapan natin siya off-air. Off-air. Madami tayong pag-uusapan kapag sino yung wala sa ating tatlo. Oo. Magandang gabi po at Kapartner Randy sa mga taga-subaybay. Live po tayo sa radyo sa 1350 sa AM band sa UNTV Radyo La Verdad at on YouTube naman sa UNTV News and Rescue at sa Facebook of course sa UNTV Radyo La Verdad at sa business natin to on air Facebook page. At syempre kung may katanungan sila or may suggestion or may topic kayong gustong i-suggest, pwede silang tumawag o mag-text sa mobile natin sa 0997-824-9408. Ayan. At ang sasagot po dyan si Ma'am Crest. Siya ang wala eh. Pero may mga may nagko-comment at may mga tumatawag na rin. Kaya ganoon din sa page natin, sa business natin to on air. Salamat po at nasasagot naman natin ang kanilang mga inquiries. Ayun. At sana dumami pa yung mga nag-inquire. Hayaan nyo lang po. At don't forget to share at mag-follow sa aming page, business natin to on air. Ayun. At pumunta muna tayo sa paalala mga partner. No? Go ahead. Wala si Ma'am Quest eh. Anyway, ito yung paalala sa paano tayo mag-file ng mga tax obligations natin. No? Ngayong September 20, Saturday, e-filing at filing ng e-payment BIR Form 1600 WP. Ito yung remittance of percentage tax on winnings and prices withheld by racetracks operators. Yun ang mga, I think, dyan sa Santa Ana. Ayun. At para sa EFPS at non-EFPS filers for the month of August 2025. So, ang dami pa natin pag-uusapan, Partner Manuel, no? So, umpisa na natin ang una nating segment na Biz News. Biz News. Sa business natin to, mas pinapahalagahan na ngayon ng mga Pinoy online shoppers
parang isa tayo dyan, kasama tayo dyan, Ay kapartner. nako, guilty ako dyan. At sinapahalagan ngayon ng mga Pinoy online shoppers ang tamang oras ng delivery kaysa sa murang presyo. Bakit kaya? May ulat si Cecil Alabata Cruz. Magandang gabi, Cecil. Mas inuunan na ng mga Pilipinong online shoppers ang mabilis at tamang delivery kaysa mas murang presyo at handa silang magbayad ng mas mahal para masigurong maihatid sa oras ang kanilang mga order. Ayon sa pag-aaral ng Singapore-based think tank na Milieu Insight, 88% ng mga Pinoy ay willing magbayad ng mas mahal para sa on-time delivery. Kalahati ng mga mamimili, hindi na alintana kung anong courier ang gagamitin basta't buo at ligtas ang package. Mas bibili ang mga customers sa mga seller na nagbibigay ng updates at mabilis mag-deliver, habang 46% ay titigil ng bumili kung laging delayed o may sira ang item. At yun ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat, Cecil Alabata Cruz. Ay ito kasi ang problema kasi, partner, no? Ako, for me, mas gusto ko yung safe ang aking produkto. Yeah. Kasi sa ngayon, sa panahon ngayon, ang daming scammer, no? Oo nga. At saka gusto natin bukas naka-deliver na agad kasi nga excited nga tayo dun sa product. Minsan nga, ngayon nga, nag-message sa kanyang tatay ko sa probinsya, bakit may package dito? Mali yung address ko. At least nakuha pa At least din. nakuha ng tatay ko. So sa kanya na muna yun. Bayad naman ba? Bayad. Siya muna nagbayad kasi si OD yun. Siya nagbayad. Kaya may utang ako sa tatay ko. So yan ang ating Biz News. Maraming salamat kay Cecil Alabata Cruz. Ayun. Ay, partner, ang pag-uusapan natin mamaya sa pagbabalik natin, napakahalaga. Yan. Kasi kapag nagnegosyo ka, ito yung bisita mo from time to time. Aba, Oo. kailangan ba siyang pagdating niya sa bahay ay welcome agad siya? Ay, hindi to sa bahay mo. Sa Sa negosyo ayun nga. mismo. Kaya dapat alamin natin yan. Tax mapping ata. Oo. Nako, marami nagsasara kapag may tax mapping. Marami tayong dapat malaman dyan lang sa mga nagnenegosyo at abangan po yan kasangbahay. So yan yung pag-uusapan natin sa pagbabalik natin. So ano muna kami, pahinga muna, konting commercial break muna tayo. So magbabalik muna ang Business Natin To. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mga kapwa, abogado at kasangbahay, may bago tayong usapan. Mapapanood na ang Huntahang Legal sa bago nitong time slot tuwing Biyernes alas 8:30 ng umaga. Pareho pa ring makabuluhang talakayan tungkol sa batas at katarungan. Bagong araw, parehong legal. Huntahang Legal. Halina't makipaghuntahan, Huntahang Legal. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning, Kuya! Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to, like business natin to. Ayun, nagbabalik po ang programang Business Natin To. At sa mga kapartner natin na nakikinig po ngayon sa mga radyo nila, kung may question po kayo, mas lalo ngayon ha, kung may question po kayo sa ating guest, pwede kayo mag-text or tumawag sa
0917-824-9408. At syempre, ayan na, ang kasama ko ngayong gabi sa second part ay si kasamang Chris. Magandang gabi kasama. Ayun. Narinig mo na kami? Magandang gabi ka-partner Randy and ka-partner Manuel. Kumusta po ang inyong gabi? Maulan ba dyan sa atin sa studio? Kasi dito sa aking location, sobrang taas na ng tubig kanina. Talaga? Ayun. Anyway, pwede po kayo mag-comment at mag-message dito sa ating official Facebook page dito sa Business Natin To On Air. Ayun. Partner. Ayun, partner Chris, wala si partner Manuel. Nag-out muna siya. Sa second part ng interview proper, nandito siya. Kayong dalawa ang makakasama mo. Siya makakasama mo. Anyway, magandang pag-uusapan natin, partner, ngayon. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa tax mapping. Ito yung mga kinakatakutan ng mga business owner na, alam mo ba, partner, Chris, ang dami nagsasara na businesses kapag nandyan yung mga tax mappers natin. Tama ka dyan ka-partner Randy kasi pero pag ganito kasi, merong ba dapat talagang ikatakot ang ating mga taxpayer pagdating ng tax mapping? At ano ba ang ginagawa pag may mga tax mapping na ito na, umaali-aligid na ang mga naka-uniform na mga BIR officials, partner? Yan, totoo ka. Partner, no? So, sa sa segment na Katax Ako, yan yung pag-uusapan natin. So, simulan na natin ang segment na Katax Ako! Katax Ako! Upang siguraduhin sumusunod sa mga regulasyon at batas ang mga negosyo sa Pilipinas, nagsasagawa ng tax mapping ang tanggapan ng Bureau of Internal Revenue. Ang tax mapping ang nagbibigay pahintulot sa isang kawani ng BIR upang bisitahin ang isang establishmento o negosyo para masuri ang mga dokumento nito. Partner Chris. Yes, ano nga ba ang mga dapat ihanda ng isang negosyante upang para dito sa tinatawag na tax mapping ng BIR? Yan at iba pa tungkol sa tax mapping ay papaliwanag sa atin. Yan ang makakasama natin ngayong gabi, isang certified public accountant, isang managing partner of DBB CPAs, BIR and BOA accredited, and CPA practitioner at the same time, CDA accredited external auditor. Wow. Ito po yung ating walang iba kundi si Miss Bernadette and Balagot. Bernadette, kumusta ka na? Good evening, ma'am. Good evening, Miss Chris. Good evening, Sir Randy. Mga kapartner, kamusta na kayo? Ayun, magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat at sa ating mga radio listeners and ating TV na nanonood ngayon. Ayun. Long time no see actually. Oo nga. Medyo matagal tayo hindi nagkita, no? Finally, happy ako na nakarating na ako dito ngayon sa station. Ang tagal na nating tong napag-usap. Pinaplano, no? Mas lalo kapag nandiyan si Sir Richard. Yes, oo. He will be joining us soon. By November siguro, no? Oo. Anyway, sige, iyan po. Simulan na natin ang interview proper natin, no? First question, Miss Bernadette. Ano po ba ang tax mapping na yan? Ayan. So, nangingiti ako kanina dun sa mga comment natin about sa tax mapping. So, ang tax mapping ay isang compliance verification na ginagawa ng BIR. So, ito yung paraan nila para ma-check kung ang isang business ay nagko-comply dun sa mga dapat na nasundin nila dun sa upon BIR registration. So, yun, sila yung nag-check kung nagko-comply ba sila sa mga tax rules and regulations. So, yun yung tax mapping. So, ito ay nasa batas, no, kapartner. So, under ito sa tax code natin, Section 9. So, Section 9, 236 hanggang 246. So, makikita, kaya may legal basis talaga yung tax mapping. But ang ang tanong sa mga negosyante, dapat bang mabahala ang mga negosyante sa tax mapping? Ayan. So, magandang question yan, kasi nga, nabanggit mo nga kanina, minsan, yung mga negosyante, pag narinig nila na may tax mapping, sarado nagpo-close sila. Agad oo, sarado agad. So, hindi dapat po ganun. So, ang tax mapping po ay unang-una, hindi po dapat mabahala at hindi dapat katakutan. Kasi bakit? Kung kayo naman ay nakaregister sa BIR at tayo ay compliant, so wala tayong dapat ikatakot at all. Ma'am Chris, may may katanungan ka? Yes, oo. Miss Bernadette, sino ba yung authorized personnel na magsagawa ng tax mapping? Kailangan ba may authority sila from higher ups? Ayan. So,
ang authorized na mag-conduct ng tax mapping ay mga revenue officers lamang. At make sure na dapat sila ay may daladalang mission order kapag sila ay nagpunta sa isang business para mag-conduct ng tax mapping. So sila lamang po yung authorized. Ayun. Ibig sabihin, Miss Bernadette, may hawak silang mission order na ano ba nakalagay doon sa mission order na yun? May ano ka ba? Aware ka ba doon? Yes. So yung mission order na yun, sinasabi doon na yun nga, kailangan nilang i-inspectionin yung business place at saka yung kanilang mga requirements doon kung sila ay sumusunod sa BIR requirements. But ang next question ko dyan, ano ba yan? Pupunta ba sila sa opisina na, ito, kailangan ko ito. Parang ganon ba? Yes. So, pupunta sila. Okay. Actually, bago yan, nagbibigay sila ng letter. So, ini-inform na magkakaroon ng tax mapping. Ay, okay. Oo, yun nga lang, hindi nila sasabihin kung kailan. So, kasi ano siya on the spot verification. So, ganun yung mangyayari. And then, yun nga, may dala-dala silang checklist and then dun makikita ano yung mga kailangan nilang i-check dun sa business kung saan nakaregister yung BIR. Ma'am Chris, may katanungan ka? Oo. Miss Bernadette, what leads to tax mapping? Ayan. So, unang-una, kung ang isang business naman ay kung na-report siya na may anomaly, yan, or non-compliant, usually yun yung unang dahilan kung bakit mata-tax map yung isang business. Okay? So, another thing, yung mga newly registered. So, subject din sila for tax mapping kasi tinitingnan nga kung sila ba ay nagko-comply or magko-comply dun sa mga rules and regulation ng BIR. Ayun. Ito may may nag-text sa akin, Miss Bernadette, paano ba daw yung online business? Nata-tax map din ba sila? Yes. So ngayon, kahit online business, subject pa rin po tayo sa tax mapping kasi nga, 'di ba? Kung matatandaan natin, ang lahat ng online seller ngayon ay ni-require na rin ng BIR na mag-register. So definitely pati sila kahit bahay yung kanilang address sa BIR nila, pwede pa rin po silang matax map. Ito, follow-up question, paano sila mata-tax map naman? Sa yung mga online business natin, pupunta sila sa bahay or i-check na lang yung mga website na lang nila? Pwede rin silang puntahan sa bahay kasi nga naka-register sa BIR yung address, di ba? So kung bahay yung ni-register nila na address, dun sila pupuntahan ng BIR. Partner Chris? Oo. Ma'am Bernadette, ano yung mga dokumento na tinitingnan ng BIR during tax mapping visit? And ano ba yung mga dapat ihanda ng mga taxpayers natin during tax mapping? Ayan. So, ito yung mga dapat nilang tandaan. So, unang-una, yung BIR 2303, which is yung Certificate of Registration, kailangan naka-ready yun. And then, at the same time, dapat naka-display yung original niyan kung saan yung place of business. And then, number 2, yung ASPO receipt o yung NIRI board na kulay green. Yan. So, yan, naka-flash sa screen kung ano yung mga kung ano yung mga hihingin talaga ni BIR. And then, i-check din nila yung ating mga service invoice o sales invoice kung ito ay proper na nasusulatan at nai-issue. So, i-check nila yan. At the same time, yung mga book of accounts, yung ledger, so dapat nasa place of business talaga yun. Hindi yun talaga dapat nasa bahay ng mga accountants or nasa office. So, dapat yun, ang book of accounts ay laging nasa place of business. At the same time, yung mga permits na dapat naka-display, tinitingnan ng BIR yan. But ang tanong dito, Miss Bernadette, ano ba yung mga penalties kapag ang isang negosyo, consequences nila to, I think, kung hindi sila non-compliance, di ba? Ayan. So, good question, no? So, yung mga penalty, yun nga lang, talagang syempre, pag may hindi tayo sinunod, merong kaakibat na penalty yan. For example, kung yung COR natin hindi naka-display dun sa place of business. Magkano ba yun? 1,000 yun. 1,000 agad yun? So, kamahal naman. Ang penalty ng tax mapping, nagre-range from 1,000 to 50,000. Laki, so, depende kung ano yung violation. So, for example, kung COR nga, 1,000 yan. Kung halimbawa, yung mga book of accounts mo, hindi mo siya nasulatan. So, magre-range siya from 5,000 to 50,000. Merong ganun. Kung hindi ka nag-i-issue ng resibo, yan, malaki-laki yan. O kaya naman, unauthorized yung service invoice mo, hindi ka naka-register sa ATP or fake. Yan. So, malalaki yung penalties niyan. Usually, inaabot yan ng 20,000. Ma'am Chris, may katanungan ka? Buti kung 20 lang, parang may... Sige po, go ahead lang. Mukhang medyo nawala si kasamang Chris. Anyway, paano ba malalaman ang isang negosyo
unregistered? Ayan, syempre unang-una wala siyang COR, Oo. 'di ba? Wala siyang display na COR. At the same time, yung kanyang ini-issue'ng service invoice or official receipts ay hindi authorized. So, pagka ganun, hindi siya Business nakaregister. ay hindi siya registered. Yes, opo. Ayun. Ma'am Cres, nawala ka kanina. May katanungan ka pa bang iba? Nandiyan ka pa ba? Medyo nawawala si kasamang Cres na nagkakaroon ng technical issues kasi medyo ano yan yung kanyang area ay maulan. Oo. So, iyan muna natin si Ma'am Cres. Mamaya, papapasukin uli natin. Ayan, kung okay na. Oo. Ay, paano ba pinipili ng BIR yung mga negosyo na isasama sa tax mapping? Ayan. So, actually, random ito Random. But, sabi ko nga kanina, kung ang isang negosyo ay may report na ito ay may ginagawang anomaly or hindi siya compliant, usually, sila yung mga nauunang tinatax map. So, after that, kung hindi naman ganun yung naging case, yung mga newly registrant, yun yung mga pinipili din. Oh. So, random din yung pagpili nila. Ayun. Ma'am Cres, nandyan na yata si, Partner Cres. Partner Cres, nandyan ka na ba? Wala pa, hindi pa medyo nahihirapan pang pumasok si Partner Cres, no? Anyway, ano po ba ang mga karapatan ng isang negosyo during tax mapping? I think kasi hindi alam ng mga negosyante ano ba yung rights nila. Ano ba yung mga rights nila during the tax mapping? Baka mamaya inaabuso na sila. Usually dati pagkaalam ko may under the table yan kapag parang lang to syempre gobyerno, di ba? Parang yung iba, sige, lalagay ko na lang to, kayo na mag-usap. Pero ganito, ang rights na tatandaan natin mga business owners na may karapatan tayo during the tax mapping. So, dapat bibigay sa atin kung ano man yung checklist na nakita nila. So, kung meron man tayong hindi na i-present, so dapat yun, pinapakita nila yun. At the same time, pati yung violation. Kung meron. So, may checklist kasi yun, or yung tinatawag na TIS or Taxpayer Information Sheet. Ayun yung mission order plus yung TIS or Taxpayer Information Sheet. So, doon makikita kung ano yung violation, kung ano yung mga chinek nila. Ayan. Okay. So, nandun yung kakulangan mo, ibig sabihin. Oo. But ang doon, yung iba naalala ko kapag may nag-tax map, syempre ibibigay lang si TIS at mission order, copy of mission order, di ba? But ang doon, pinapapunta ka na lang sa opisina to comply. Minsan, wala yung books of accounts mo. Pumunta ka within 10 days or 5 days, kailangan mong i-present mo sa amin ang books of accounts mo or else mas malaki ang penalty mo. Yes, actually, ito yung mga consideration, no? So, yun nga, ang BIR naman ay nagbibigay ng consideration dun sa mga kakulungan ng isang business owner. So, for example, kung hindi nila agad na present, pwede nga yan dalhin. So, pinapag-report na lang nila dun sa BIR office para dalhin kung ano man yung mga kulang na hindi nila na-present during the tax mapping. But ang isang katanungan ng mga negosyante, no? Gano'ng kadalas ba ang tax mapping sa loob ng isang taon? Minsan once a year or twice a year, depende siguro. Pero ang general year is once a year lang. Once a year. May kilala ko twice a year daw. Baka nare-report yan. Sabi ko, napakaswerte naman na yan. Lugar na yan. Suke. Ang karamihan dito, syempre, tuwing ang tawag dito, summer season. After audit season, after April 15, that's summer. the time na hindi na syempre busy yung mga BIR officer. So, pupunta na sila. Ayan. Ma'am Cres, nandiyan ka na ba? Kasamang Cres? Ayun. Nandiyan na ba siya? Wala pa. Nagkakaproblema pa. Sige pa, mamaya pasukin natin si kasamang Cres, no? Ayun. Dito sa natin, ano ba yung pagkakaiba? Ito, first time kong nakita tong question na to. Anong pagkakaiba ng tax mapping sa probinsya at dito sa Metro Manila? Wala namang pinagkaiba, parehas lang. Kasi yun din naman yung gagamitin nilang form, yung mission order and then yung taxpayer information sheet, parehas lang naman yung check. So walang pinagkaiba yun whether sa probinsya or dito sa Manila. But ang tanong dyan, ano bang gagawin ng negosyante kapag may tax mapping? Ayan. So syempre unang-una nga kapag may tax mapping, syempre
i-greet natin ng maayos yung mga 'di ba, yung mga revenue officers, and then i-check natin. So talaga bang sila ay galing ng BIR, kasi nga 'di ba sa panahon ngayon ang daming scammer, ang daming nagpapanggap Correct. na sila ay taga BIR. So syempre titingnan natin, usually naka-uniform naman sila, and then may mga valid IDs yan, natitingnan natin kung talagang sila ay taga BIR. At the same time, yun yung mission order na dala-dala nila, dapat titingnan natin yun. And then pag nakita natin na validate natin na tama naman yung kanilang dala-dala, then pwede na natin silang i-entertain. Tapos yun, so dahil may checklist sila na dala-dala, kung anong hingi nila sa atin, ibibigay lang natin yun kung anong kailangan nila. Ito ang tanong pa. Siyempre, may dala silang mission order, naka-uniform. Madami ba sila o isa lang yung pupunta? Usually, dalawa yung pumupunta. Yung supervisor at tsaka yung revenue officer. Ba't ang dyan, balita ko, Miss Bernadette, no? Sabay-sabay, isang bulto silang maglalakad dyan sa isang tabi, di ba? Kasi group sila Tapos naka-assign sa kanila, kunyari isang location. Tapos doon lang sila maghihiwa-hiwalay kung saang business sila pupunta. But ang tanong dyan, nakakatakot ba ang isang tax mapping para sa'yo? Sa akin naman, hindi ka dapat matakot kung ikaw ay compliant talaga So usually, syempre, matatakot ka lang kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay hindi compliant at hindi ka nag-comply talaga at all at incomplete yung mga documents. Kasi syempre, matatakot ka kasi may penalty yun kapag ka ikaw ay nahuli. Correct. Tama ka dyan. Ayun. So, mga mga partner, sandali lang muna, Miss Bernadette, at bigyan daan natin muna ang commercial. Anyway, so mga partner natin nakikinig at nanonood po ngayon sa Facebook Live at syempre sa Radyo La Verdad, magbabalik muna ang inyong kasanggasan negosyo, ang business natin to. Business natin to. Live business natin to. Pagtulong sa mga kapuspalan, pangunahing advokasya ng MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Papasalamat ako dahil pumunta kayo dito at marami kayong natutulungan na kagaya po. Maraming salamat po sa Serbisyong Bayanihan at dahil marami po kayong natulungan. Isa po ako sa mga natulungan nyo. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako dahil malaking tulong ito sa aming barangay. Dahil marami kayong natulungan. Serbisyo Publiko, hatid ng UNTV, Radyo La Verdad, 1350. Matalino ang handa sa sakuna. Halos araw-araw nararamdaman ang mga paglindol sa iba't ibang panig ng mundo. Ang lindol ay isa sa mga mapaminsala at nakamamatay na uri ng sakuna kapag hindi ito napaghandaan. Para maging handa, panatilihing kalmado ang sarili kapag nakaramdam ng pagyanig. I-apply ang Dock Cover and Hold para maiwasan ang iba pang disgrasya. Kapag wala ng pagyanig, saka lumabas at pumunta sa open area. Huwag tumakbo. At kung nagmamaneho naman ay pansamantalang tumigil muna para maiwasang makabangga. Matalino ang handa sa sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Oh, may tumatawag. Sagutin mo, ma. Akin na ang cellphone. Sino siya? Anak natin? Ay, sandali ha, basahin ko. Miss call lang galing kay Kumare. Di na tayo naaalala ng ating mga anak. Ganun nga siguro kapag matanda na, nakakalimutan na. Alalahanin natin ang ating mga magulang sa panahon ng kanilang katandaan. Sa kanilang nalalabing buhay, atin silang paligayahin, arugain, mahalin. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Mahalagang paalala sa mga motoristang nagmamaneho sa National Highway at Expressway.
May inilaang minimum at maximum speed para sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kung ikaw ay bumibiyahe sa EDSA at Commonwealth, ang maximum speed mo lang ay 60 kilometers per hour. Kung ikaw naman ay nasa expressway, pwede kang umabot hanggang 100 kilometers per hour ngunit hindi babagal sa 60 kph. Ang bilis at bagal ng takbo mo ay may malaking epekto sa kaligtasan ng pagbiyahe mo. Maging disiplinadong motorista upang ligtas sa disgrasya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad, 1350. Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. Business natin ito. Live business natin ito. Nagbabalik ang business natin to. Live pa rin dito sa UNTV Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Live pa rin po kami sa Facebook, sa UNTV Radyo La Verdad Facebook page. At of course, sa business natin to on air. At ganoon din sa YouTube. Aba, yan po ay sa UNTV News and Rescue. At ako naman po si Manuel Recuenco sa ating next segment. Of course, kasama pa rin natin si Kapartner Chris. Hello, Kapartner Chris. Walay. Ako lang muna. Papasok na lang mamaya si Kapartner Chris. Pero, of course, ay kasama pa rin po natin ang ating special guest tonight, isang Certified Public Accountant, Managing Partner of DBB CPAs, BIR and BOA Accredited CPA Practitioner, CDA Accredited External Auditor. Walang iba si Miss Bernadette Balagot. Magandang gabi muli, ma'am. Magandang gabi rin sa iyo, Sir Yes. Manuel. Eto po, may mga tanong na tayo mula sa ating mga netizen. At isa po dyan ay babasahin ko naman para makarami tayong tanong dito sa oras na 7:41 ng gabi. Ito pong tanong niya, Ma'am Bernadette. Sabi niya po dito ay, isa po akong freelancer, on-call lang po naman po ako. On-call lang naman po ako at walang physical office. Posible po ba akong silipin ng BIR kung seasonal lang ang income na pumapasok sa akin at hindi naman ako naniningil ng additional VAT sa clients ko? Yan po ang tanong ni Anonymous, ang kanyang pagkatao. Sige. Go ahead, ma'am. Miss Anonymous or Mr. Anonymous. So yes po, so possible ka pa rin na masilip ni BIR as long as ikaw ay registered. Since registered ang mga online seller natin or online freelancers, kayo po ay subject din sa tax mapping. Yun. So, dapat ba siyang kabahan? Hindi naman siya dapat kabahan. As sabi ko nga kanina, as long as kumpleto yung documents natin at sumusunod tayo sa tax compliances, then wala po tayong dapat ikakaba. Yun. Kung legal naman ang ginagawa mo, pero yun ang mga freelancer, kailangan talaga yung business mo ay registered pa rin? Yes, dapat. At kung hindi registered, anong paglabag po ang mangyayari? Hindi naman siya ita-tax mapping kasi hindi siya registered. Pwede siyang masubject sa tax mapping pa din, lalo na nga kung ikaw ay hindi registered and then malaman ni BIR na ikaw ay nagre-render ng services. Lagot pala. So, dun siya kabahan. Dun siya kabahan kapag di ka registered sa DTI, sa BIR, at sa mga kung saan pa siya dapat mag-register ng so mga freela, kahit ba medyo kasi totoo lang, may mga sideline lang talaga at hindi naman malaki kinikita nila. May mga trabaho silang 9 to 5. Pero yung ibang trabaho freelance sila, kailangan pa rin bang i-rehistro po yun, Ma'am Bernadette? General rule, dapat i-register. Oh, talagang walang lusutan. So, illegalize natin lahat. Yes. Illegal natin para wala kayong problema. On the line, nandito na, kasama na pa rin natin, Kapartner Chris, bati ka naman. Namiss kita kaagad. Sorry, Grabe. I'm back. Opo. Ayan, oo. May isang katanungan dito ang ating isang listener, ano? Yes, Sabi opo. dito, Kapartner Manuel, ang hirap magnegosyo sa Pilipinas kahit maliit na negosyo lang ang itatayo. Bago ka makapagtayo ng negosyo, ang daming requirements ang hingihingin at madami ding babayaran, kaya nga magnenegosyo para kumita ng pera. Tapos, hihingan ka ng pera bago ka magnegosyo para naging baliktad. Ano, Kapartner Manuel? Hindi ba, sabi niya dito, hindi ba pwedeng mag-put up muna ng negosyo at pag kumita na, saka bayaran ang mga dapat bayaran. Ang hirap pa niyan, pag may negosyo na,
imbes na kumita, ang laki-laki ng tax na mga dapat bayaran. Nako. Gobyerno na lang talaga ang kumikita ng malaki. Kaming maliit na negosyo, nagpapakahirap magtrabaho, pero sa kanila lang napupunta dahil sa laki ng mga tax na kakailanganing bayaran. Ano ba magiging magandang solusyon dito, Miss Bernadette? Okay. So, Ma'am Cres, ramdam ko yung bigat, no? Yung bigat nung concern ng ating oo. question. Ma'am, kasi ganito so dapat maintindihan ng ating mga business owner yung concept ng tax planning opportunity dito. So, hindi naman porket, yun nga, magre-register ka, magbabayad ka na agad ng taxes So, meron naman kasing mga way para hindi tayo magbayad ng tax. So, anong ibig kong sabihin? So, tayo sa accounting, meron tayong mga tinatawag na tax avoidance. So, iba yung tax evasion. I'm saying about tax avoidance. Kung saan, ang isang negosyante, kung ikaw ay maliit lamang, pwede ka namang hindi magbayad ng tax dahil ito ay may legal basis. So, isang magandang example nito, yung mga BMBE. So, kung ikaw ay kumikita ng less than 3 million pa lang, at ikaw ay magre-register sa BIR, hindi ka naman masasubject sa tax. So, at least legally, makakapag-operate ka ng business mo, pero since BMBE registered ka, ikaw ay exempted sa tax. So, dapat, yun lang, konting education lang sa ating mga business owners na may magaganon tayong batas na under that scheme, pwede tayong hindi magbayad ng taxes. So, that's why, ginawa yung mga batas na ito upang lahat ng negosyante na gustong magsimula, lalo na yung maliliit lang, ay makapag-business ng legal dito sa atin sa Pilipinas. Iyon ka-partner Cres, ang kasagutan ni Miss Bernadette. Ayun, may paraan naman pala ka-partner Manuel. May paraan. Ito ba? Wala silang dapat ikabahala kung alam nila yung mga safety precautions na tinatawag, partner Manuel. Para legal na nagninegosyo ka, partner Cres, sa Pilipinas. Ang tanong ko, Miss Bernadette, kahit sabi mo, kung wala pang 3 million, tama ba? Kung wala pang 3 million ang iyong negosyo, kailangan ay magparehistro ka. At ikaw ay registered under sa BMB or yung barangay microbusiness. Sa barangay microbusiness. Paano na-discuss na namin dito yan? Kahit yung mga titinda ng isda dyan, kasama yun. Kasama yun. Oh. Pwede silang mag-apply ng. Yun. Ay, tanong pa isa. Paano sila ma-educate? Sabi mo kanina, Miss Bernadette, e-educate sila. Yung isang nagsisimula ng negosyo, minsan, hindi naman talaga sila nakakapagkausap agad-agad ng katulad ng CPA. Paano sila ma-educate tungkol dito sa mga legalities na ito na dapat magawa sa isang maliit na negosyo? Actually, yung isang magandang sagot dyan, makinig sila lagi dito sa Business on Air, di ba? So, kasi itong inyong radio station ay nakakatulong talaga sa mga negosyante at sa mga gustong magnegosyo. Yes. So, another thing, yun nga, kung wala sila makakausap na mga CPAs, pwede naman sila magpunta rin sa BIR, mag-inquire doon. So, para malaman nila kung ano yung mga pwede nilang gawin. And, syempre, yung social media, marami na yan. Tsaka ang BIR ngayon, very active din sila sa social media. So, nagpo-post sila kung ano yung mga dapat gawin o yung mga dapat malaman ng mga negosyante at gustong magnegosyo. Totoo yan. At ka-partner Crush, tama, ang BIR ngayon, ang mga post nila sa social media, madaling maintindihan. May mga comics pa nga sila ka-partner Crest na pinopost din. Yun ang isang maganda para sa ating mga taxpayer, mabilis nating ma-adapt. Parang ganun, ano. Right. And ka-partner Manuel, may gusto lang ako itanong kay Miss Bernadette. Huling question ko na to. Regarding tax mapping, for example, napuntahan ka October 20, 2024. Regarding books of account. For cash receipts book, of course, updated dapat up to latest date, which is ito normally yung nape-penalize for not updating of books of account. Tama ba, Miss Bernadette? Yes, hindi lang yung cash receipts, pati lahat ng books. So kapag ka nakita ni BIR na wala itong sulat, yon sigurado na ipe-penalize nila yung negosyante. Yun. Iyan ka-partner Crest. At isunod ko rin ka-partner Crest ang isang tanong pa dito para kay Miss Bernadette. At ang sabi niya naman dito ay, online seller po ako. Na-tax map ako last November. Nagbayad ako 20K for the penalty. Nag-decide po ako na ituloy na lang yung pangalan ko sa DTI since nagbayad din ako ng 20K. Ngayon
Ngayon, nang nagre-register ako, need ko daw bayaran mula 2020 to 2024. Halos 5 years ulit kasi di daw ako nakapag-register. Tama po ba yon? Para saan yung binabayaran o binayaran ko na 20k na penalty kung magbabayad na naman ako ulit? Alam ko naman po ang obligasyon naman talagang magbayad, pero parang sobra naman, lalo na sa mga kagaya naming maliliit lang yung kinikita. Ano po ba talaga ang dapat gawin? Maraming salamat po. Sige. So, ang understanding ko dyan, so, DTI pa lang yung registration niya. So, na-tax map siya, tulad ng sinabi ko, since DTI pa lang yung registration mo, wala ka pang BIR 2303, kaya siya pinenalize ng 20,000. So, from that time na tax map siya, dapat kasi nag-register na siya. Yan. So, since hindi siya nag-register and then pinagpatuloy niya pa rin yung business ng ilang taon, yung time na na-tax map ulit siya, so, binilang yun. So, mula kailan hanggang ilang taon na hindi ka register at ilang taon ka nang nag-ooperate. Kaya siya siguro pinenalize na noong ganun kalaki ulit. From 2020 to 2024. Yes. So, unregistered business kasi yung magiging niya doon, violation. Oo. Bayaran niya lang talaga. Walang magagawa. Kasi yun ang sinasabi ng batas sa BIR. Yun. At kapartner Crash, meron ka pa bang, mukhang may tanong ka pa, no? Ngayon? Yes, go ahead po. Meron pa isang last na katanungan to, no? Ano po ba dapat unahin dahil na-tax map po ako? Naku, delikado. Cancellation ng business name o DTI? O yung penalty sa BIR muna? Ang hirap naman ng ganito, sabi ni Agnes. Ayan. Miss Bernadette, ano bang gagawin? So, na-tax map siya, no? So, na-tax map siya and then na-penalty siya, di ba? Dahil DTI pa lang yung registration niya. So, ngayon, kailangan niya mag-decide. Gusto mo pa bang ituloy yung negosyo? Kasi, at first, sagutin ko muna yung unang tanong niya, dapat ba siyang magbayad? Dapat talaga siya magbayad kasi nga, nahuli siya na siya ay unregistered business. So, kailangan niyang bayaran yung penalty na yun. At the same time, siya mag-decide, i-regularize ko na ba yung business? Magre-register na ba ako? Or, hindi na lang ako tutuloy, ika-cancel ko na lang yung DTI. Pero to answer her question, dapat bayaran niya muna talaga yung penalty sa BIR. Yun ang malinaw na kasagutan, kapartner Crash. At baka may follow-up ka, kapartner Crash. Go ahead. Kailangan talaga palang bayaran kung kahit hindi siya nagtuloy, nag-DTI lang siya, hindi siya narehistro sa BIR. Naku, napakaganda nitong ating topic, kapartner Manuel, ngayong gabi. Tama, marami matututuhan dito ang mga magsisimulang para ma-warning na baka mamaya mali na ang ginagawa mo at bigla kang na-tax map. Ay, naku, maraming babayaran. Yes. Tsaka, yun lang, additional lang, kasi ang thinking ng mga business owner, akala nila DTI lang sapat na. So, usually, yung mga nagsasari store, yung mga maliliit na business, akala nila, okay, may DTI na ako, nakapag-register na ako. So, yun yung maling natin, yung maling education ng mga tao na akala nila sapat na yung DTI. So, for the information po ng mga negosyante, hindi po yun sapat. So, dapat nakaregister talaga tayo kay BIR at dun sa mga LGU na dapat tayong mag-comply. Yan, dapat ganun. At kapartner Crash, magpapasalamat tayo kapartner Crash sa ating guest tonight. Ayun, Miss Bernadette, meron po ba kayong events or contact information para sa promotion or may mga tax seminar ba kayo na gusto nyong i-invite ang ating mga viewers at listeners? Right now, so mga tax seminars, nagkakandak din kami niyan sa aming firm at the same time. So since sa mga member organization ko like ang PICPA, ang ACPAP, so usually lagi kaming may mga may mga tax seminars. So may mga Facebook account naman to tsaka social media na nakapost yung aming mga tax seminars. Right. Maraming salamat. Siya po si Miss Bernadette N. Balagot, Certified Public Accountant, Managing Partner of DBB CPAs, BIR and BOA Accredited CPA Practitioner, CDA Accredited External Auditor. Maraming salamat, Miss Bernadette. Thank you din po. 7:53 ang oras. Magbabalik po ang business natin to. Puno na tayo dito sa bus. Usod sa dulo, usod sa dulo.
Huwag harangan ng pinto! Ano pa kayo? Miss, dito ka na sa upuan ko para wag ka namang mangawit kakatayo. Okay. Dapat nga kanina pa ako nakaupo eh. Taray naman ito, di man lang masabing salamat. Pahalagahan ang maliliit na bagay. Magpasalamat ka sa gumawa sa iyo ng mabuti. Ito ay isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Narito ang mahalagang paalala upang maiwasan ang cyberbullying at maging responsableng netizen. Mag-ingat sa pagko-comment sa iba't ibang usapin sa social media. Kung ang iyong komento ay magdudulot ng paninira sa kapwa, ay mabuting tumahimik na lamang. Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Ayun, nagbabalik po ang business natin to. Nako partner, no, ang dami ko natutunan tungkol sa tax mapping ngayong gabi. Lalo na yung mga siguro hindi pa medyo hindi ka narinig. Hindi ba ako narinig? Wala daw narinig sa akin. Ayan na. Narinig na po ako. Ayan na. Nationwide. At, lalo na kapartner Randy, yung mga hindi talaga aware ka, ugaliin po ninyo makinig ng business natin to. May maliit kayo negosyo, magsisimula pa lang, pakinggan nyo po ito. Marami kayo matututuhan. Correct. At i-follow kami sa Facebook at iba pang platforms para aware kayo sa mga nangyayari. Actually, mga partner, no, ang susi lang ng tax mapping, compliance lang naman. Compliance lang yan. Kung compliant ka, hindi ka kabaka pag may pumuntang tax mapping at hindi mo kailangan magsara ng inyong negosyo. Sayang yung benta, no? Oo nga. At kung magbabago ka ng negosyo, paano kung nagbago ka ng negosyo? Ibang pangalan. Ibang pangalan naman. Ibang compliance na naman yun na pag-uusapan. Yun ang problema. So, sa mga susunod na episode natin, pag-uusapan pa din natin yung iba pang mga yung mga bisita ng taga BIR. Yun, ang maganda dyan. Kaya excited tayo. Pati sa inyong podcast na BNT Extended, ay pwede rin silang makinig doon sa Spotify, sa Facebook, at sa iba pang platform. Partner Chris, nandiyan ka pa ba? Partner Chris. Nandiyan ka pa ba sa phone patch ba? Naka-phone patch ba? Nandiyan pa, Kapatid Quest. Yes, nandito pa ako, mga partners. Hindi kita narinig eh. Sayang nga lang dahil medyo inilanganin ako ng oras, pero napaka-productive, napakaganda nung ating talakayan ngayong gabi. Sana meron pang kadugtong, sabi nga ni ka-partner Manuel, mapapanood niyo din po kami sa aming podcast, yung business natin to extended. Ayun, siguro mas mahabang talakayan yun. At para din sa kapakanan ng ating mga viewers at ng ating mga listeners, marami po kayong mapupulot sa aming mga topics na dinidiscuss namin from time to time. Partners. Tama ka dyan, partner, no? At mga partners, kung kayo, tumingin kayo sa mag-share kayo or doon sa business natin itong page, makikita niyo yung podcast namin dyan. At sa TikTok ba? Doon ba tayo makikita? Or sa Instagram? Sa Instagram, meron tayo, yung podcast, yun ay nasa Spotify at Facebook. Spotify, may video na rin yun. Na high quality video, kaya kitang-kita nyo po ang kagwapuhan at kagandahan ni Ma'am Cres at Sir Randy sa BNT Extended. Yes. So baybayan nyo kami dyan. Ayun. So out na tayo mga partner. Out na tayo? Bayan, nakakabitin talaga. So maraming salamat sa lahat ng mga nakinig po ngayong gabi at syempre sa ating guest ngayong gabi. Maraming salamat po. At syempre gusto ko magpasalamat din kay Kuya Daniel Lason, kay Ma'am Ann Toy. Thank you po. Salamat po. Yes. At kasama natin ang ating EP naman, Shelley Cotolion Tabian. Salamat. Sa technical nandiyan, dalawa sila. Si Ian Macalanda at si Carl De La Cruz. Kay Partner Randy. Partner Chris, nandiyan ka pa ba? Yes. Kasabay niyo po kami mapapanood dito sa aming UNTV Radyo La Verdad YouTube channel at official Facebook page dito sa business natin to on air. Partner. Ayun. So, out na tayo sa negosyo. Walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil business natin to. Paalam. Salamat. Paalam. Lahat masasagot.